Nagkabaragan agad dito po sa ginaganap na Grand Finals ng The American Cup 2026. Ang nalalabing mga manlalaro, Grandmaster Wasiso at Grandmaster Lebon Aronian. Tinalo po ni Lebon Aronian si Fabiano Caruana sa Grand Finals ng Losers Bracket. Kaya eto, makakalaban niya ang winner ng Winners Bracket na kung saan may twice to beat advantage si Grandmaster Wasiso. So basically, pag natalo po ni Lebon si Wesley sa standard match, mapupunta pa sila ng rapid match na kung saan pag nakabawi si Wesley, kaya pa niyang mag-champion. Ano ang nangyari? Yun na nga, baragan agad. At napakatinding mga ideyang pinawalan dito. Simulan na po natin. E4 po ang tinira dito ni Wesley So na sinagot po ni Lebon ng E5. So, King's Pawn game, nag-Knight F3, Knight to C6 to depend upon, Bishop C4, Italian, na sinagot po ng Knight to F6 lang. At ang mga common na ginagawa dyan, Knight G5, magulo yun yung pride lever, pero Wesley So nag-D3 lang. Pagka D3, nag-Bishop to C5, and then dito po, nag-castling si Wesley, nag-castling din si Lebon, at eto, medyo nakakapagtaka ng konti yung pinili na linya ni Wesley. Kasi ang common dito, C3, yung iba nag-H3, no? Yung iba nagna-Knight C3 develop, yung iba nagbe-Bishop to G5. Pero Wesley So, tumira lang po ng Knight to D2. At yung Knight to D2 na yan, preparasyon talaga yan ni Wesley. Kasi nalaro na pala nila ito, ni Lebon at ni Wesley, na nauwi sa tabla noong 2024. Yun nga lang, itim si Wesley So doon. Tapos white si Lebon. Sa pagkakataong ito, ang puti ay si Wesley. Sinagot po yan ni Lebon ng D5. Kasi nga, walang Knight to C3, pwedeng kontrolin yung gitna. Nakinapture po yan, and then binawi po ng pawn, tapos nag-rook to E1. According sa interview ni Wesley So, medyo na-surprise daw po siya sa D5. Kasi D6 kasi ang mas maganda, solid lang. Ito po kasing D5, medyo mabibigyan ng pressure po yung E5. Okay? So pagkatira po ng rook to E1, hinahataw po yung kanyang pawn. Tumira po yan ng knight lang po sa may B6. Binibigay po ito, no? Kung mapapansin nyo. Pero hindi po kinapture yan. Nag-bishop to B3. Gusto ko lang ipakita anong mangyayari pag kinapture. Ang mangyayari po, magkakaroon ng sacrifice sa F2. At pag kinapture mo, may queen to D4. So ang ending po, mababawi yung kabayo, at ang matindi, lumuwa pa yung king mo. Lamang po ang itim dyan. Balik po tayo doon. Kaya ang ginawa ni Wesley nga, nag-bishop to B3. Medyo nag-isip na siya doon. Si Lebon din nag-isip na kanina sa tiradang knight P6. Anyway, pagka bishop B3, nag-bishop to G4, na kung saan tinirahan ng H3. At pagka H3 mo, napaatras po yan. By the way, hindi po pwede yung G4 ganun libre. Kasi kanina pa libre yan, ganun ulit mangyayari, may bishop to F2 eh. Ang problema, pagka bishop H5, meron pong knight to E4. At ang knight to E4, aba matindi yung pressure na binibigay dito. Nalaro na po ito before, at ang tinira nila is bishop to D6 para depensa sa may E5. Pero ito pong si Wesley or si Lebon Aronian, ang tinira niya po ay bishop to E7 eh. No? Na hindi ganun kaganda. Alam niyo kung bakit? May idea po kasing knight to G3 na kung saan mapipilita kang i-takes yan. Kasi pag gumanong ka, may capture dito. Tandaan, wala na yung bishop na bishop takes F2 idea, natanggal na. Kaya mawa 1 pawn down. Kaya nga kinapture na lang yan. Binawi po ni Wesley, and then A5 lang. Ginugulo niya para po bombahin po yung kanyang bishop doon. Anyway, ito pong position na to ay medyo lamang na daw po sa puti. Ang tira po, number 1 engine move, hindi tinira ni Wesley. Papakita ko kung ano yun, queen to G4, na wag mo daw pansinin yung pressure na binibigay. Kasi pag nag-A4 ka dyan, may bishop to H6. Pag dinipensahan mo lang, may capture takes, ganun. Yun po ang sinasabi. Ang tanong, anong gagawin ng itim? Hindi po ito tulak eh. Titira lang po ng king H8. And I think hindi ito nagustuhan ni Wesley. Ayan. Kasi pagkatira mo dito, gaganon lang. No? Mas pinili ni Wesley, balik na po tayo sa nangyari sa laro, yung C3. Kasi yung bishop lilipat. Pagka E4 kasi bishop to C2, doon lilipat ng pressure yan. So ang nangyari na nga po, nag king to H8. Tapos nag knight F5 si Wesley. At pagkatira po ni Wesley ng knight F5, sinasabi ng engine dito, may isa lang tira si Lebon para kahit papano close to equal na mahirap makita. Alam nyo kung ano yon?
yung bishop to g5. Yan ang best move. Ngayon, magtataka ka anong meron dyan? Mag-queen g4 tapos saka lang babalik. Yan ang best move. Bakit? Abay, ipapakita ko po sa nangyari mismo sa laro. Anong diferensya ng very early bishop f6? Bakit kailangan akitin mo pa yung king na pumunta ng g4? Kasi eto na. May nakita si Wasiso ditong napakalalim na idea. At ito po, yung d4. Yung d4 po natira na yan, by the way, according sa interview kay Wesley nung ina-analyze yung game, kanina niya pa nakikita yan from here. Balik ko lang po From here, tinitingnan niya na daw po yung d4. Kasi pagka-capture, nag-iisip daw po siya ng bishop h6. Pakita ko lang yung lalim ng idea ni Wesley. No? Na pag in-capture mo yan, may ganun. Kaso sabi ni Wesley, may nakita siyang rook a5 depensa. At madidipensaan lahat. No? Pwede ka daw tumuloy yung mga tipong sacrifice na ganito pero hindi daw siya komportable at feeling niya hindi maganda. At totoo nga kasi may rook takes f5. Tapos gaganon lang. Yan yung analysis si Wesley. Okay? So yung d4 po na yan, nakita niya na pala yan maaga pa. Kasi nga, pagkatira po ni Wesley ng knight f5, tumira nun, nag-d4 But this time, improve idea na. Bakit po? Kasi, pag ito pong d4, libre po yan kung inyong titingnan, kinapture, hindi yan tinix ni Lebon Pero pag tinix po kasi yan, nakita na pala ni Wesley ito lahat, knight takes to d7. Yan pala ang mangyayari. At na-analyze niya na yung lahat ng pwedeng mangyari dito. For example, kinapture. Pagka-capture, queen to f5 with the threat of checkmate. Pupunta ka dito, queen to h4 to defend. Tapos mag-g3 ka. According kay Wesley, ang nakita niyang depensa ay ito. Na kung saan kakapturein niya lang at pag kinapture, takes ka dito. Yan daw po at lamang daw. Yun ang alam ni Wesley. Okay? Kaya nga po, ito pong si Lebon, hindi po kinapture Nakita niya yun. Napilitan po yan mag G6. Grabe, no? Lalim ng sacrifice na gagawin ni Wesley. Pero bago ko po ituloy yan, balikan ko lang yung kanina, yung sinasabi kong number 1 engine move. Ayan, no? Question mark kasi ito Ito po yan Ang number 1 engine move po ay ito. Anong pinagkaiba? Para mapilitan daw mag-queen to G4, saka babalik. Parang ang weird bakit pina-improve pa yung queen? Hindi. Ang nangyari kasi, pag tinira mo ito ngayon, may capture At hindi na po gagana yung same idea dahil every time na gagawa ka po ng sacrifice like this one, ubos ka dahil may D3. Hindi uubra, atakado po yung bishop, wala kang ganon. Unlike po, no? Balik po natin doon sa nangyari nga na pagkatira na to takes capture, walang D3 dahil yung reyna nandito, pwede niya kainin lang. Yun po yung malaking diferensya. Okay? So, balik po tayo doon. So, pagkatira po ng G6, nag-bishop to H6 si Wesley. Aba, binigay lang. Kasi nga, pagka tinix mo to, mali pa yung arrow, capture doon, may mati doon Hindi madipensahan yun Kaya nag-rook to G8 and after rook G8, umatras yung kabayo. Huwag kayong magtataka bakit binibigay yung pawn. Kinapture yan Ang idea ni West, knight to E4. Pressure dito na kung saan gumalaw pumunta ng H4. Pagkatira po ng H4, ang akala ko talaga titikman na to ni Wesley. Pwede namang kainin kaso nasabi ni Wesley nag-aalangan siya sa rook A5, rook dito na idea. Kaya ang ginawa niya is nag-rook lang po sa D1. Pagka rook D1, Lebon ano yan, hindi mo kinapture yung F7 ko, didepensahan ko na ba yun, Brad? In F5 na. Inatake yung kabayo pero napakaganda ng tirada ng Yoka Baby doon. With the idea of taking, may mga ganun din, abay mahirap po ang posisyon. Ang ginawa po niya, nag-rook to E8 lang syempre, sabi ni Wesley, Brad, di mo dinipensahan, tikman ko pa rin yan. Tinikman pa rin. At pagkatikim, tumakbo yung reyna sa F6 na kung saan Wesley, so grabe accuracy sabi niya, alam ko na this G3 lang, number 1 engine move. Nakulong po kasi yung bishop. In case na itakbo mo dito, kakainin, ayun ang mangyayari. Ang best move ni Lebon na hindi niya ginawa is rook takes E1 kasi losing pa rin. Tapos talong ka dito kasi kakainin lang din. And then capture dito. Dalawang bishop po ang kapalit.
ng tore. Winning na winning yan. Tutulis ng bishop na yan. Anyway, balik tayo doon. Ang ginawa kasi ni Lebon, tricky, nag G5 eh. Anong idea? Abay, kakainin to pag tinikman mo yon. Pero sabi ni Wesley, ba't ko kakainin agad kung pwede ko namang depensahan muna, sir? Dinepensahan muna. At yung bishop kulong. Next move talagang kakainin. Ang best move na lang daw dito, knight to e5, pero wala pa rin yun. Walang silbi yan kasi kakainin lang daw yung puni. Aalis ka na naman. Yung punta mo dito, thinking na pwede mong kainin yun, walay, kain lang to. Hindi mo nga to makapture dahil may ganun eh. Oh, sabihin na natin, kainin muna natin, takes. Saka natin tikman to. May check po sa ilalim. Kain lang pala to. Pwede din checkin sa ilalim kasi pero ito pinaka-simple pawn takes. Bawing-bawi. Anyway, ubos yun. Kaya ang ginawa ni Lebon, tumira na lang ng rook to g8 na syempre sabi ni Wesley, isang pyesa yan para tikman ko yan. Kinapture and then kining movean lang kasi check. Pagka king move, go my own. Sabi ni Wesley, teka lang boy, gusto mong kainin yan? Pwede bang tiraan kita ng pangmalupitan? Yung tipong malapit ka ng maparesign? Brilliant sacrifice. Grabe. Binigay lang mga sir. No? Pwede kasing i-atras din eh. Pero sabi ni Basi, ba't ko i-atras? Sa'yo na yan. Marami ako niyan. Pinakain. Siyempre, libre. May mga forcing move kasi. Check. Pagka-check, persado nung kainin. Binawi ng reyna. Persado, tumakbo. Chinek na naman. Halos mamate. Persadong humarang. Kinapture takes. At ito po ay quality up. Mukha lang nakakatakot sa simula kasi may mga check pero check lamok yan. Kasi haharangan lang yan eh. Pag kumapture ka dito, king movean ka, may ganun. Kaya Wesley, wala palang gagawin yung mga check mo. Teka lang, magtawag ako ng puwersang nananahimik. Nag-knight lang po sa may c5 nananahimik. Walang ginagawa doon eh. With the intention of knight to e6, halos mamatihin na sir. Ito naman pong si Lebon, sabi niya, kailangan takpan natin yan. Nag-knight lang doon. Tamang depensa din. Na sinagot ni Wesley ng rook to e1. Gumalaw ka na boy. Pag gumalaw ka, may check na gano'n. Na kung saan sinagot po yan ng knight to d5 para depensa na tinirahan lang ni Wesley ng knight to e6. Check ka boy. Saan ka pupunta? Doon. Pagkatakbo doon, kumain lang ng pawn. Aray mo. Hindi po maka-capture to dahil may capture doon. Isang pyesa magiging kalamangan yung king di pa safe. Kaya ang ginawa niyan sin-e5 na lang eh. Pero bumalik lang. At pagkabalik sa ako capture. Pagka-capture wala may check eh. Saan ka pupunta? Doon. Gusto mo sanang chicken kaso libre pa. Ang ginawa, dinipensahan. Ang ganda ng depensa. Tingnan nyo yung reyna. Walang check kahit isa. May threat na mati pa. Ang ginawa niyan, tumira na lang po ng king doon para hindi daw mamati. Pero chumek lang ulit si Wesley. Tumakbo doon. Hindi na po pwede dito kasi may check doon. No? Kaya dyan sa 8-7 yan. Chinek lang and then pagka king move, naparesign dahil sa tiradang boom. Kinapture na lang yung pawn. May natitira pang check dito si Lebon. Kaya medyo nagtataka siguro. Ba't nag-resign? Check. Kaso kiking movean lang. Check na naman. Haharangan. Nagwardiyahan kasi ng knight yung check doon. Kaya walang perpetual. At ang susunod na tira kain discovery check talagang mangingisay. Lebon Aronian nga naparesign. Wesley game 1 panalo agad. Anong ibig sabihin yan? Wesley game number 2, tabla na lang ang kailangan at champion na po siya. Yun ang mangyayari. Naku po, interesting. Magla-livestream ulit tayo mamayang gabi at gagawa tayo ng raffle. Gagawa ng raffle. Ibig sabihin, magpaparaffle ako ng chessboard. Kaya dapat Wesley mag-champion na dito. Anyway, abangan nyo po yung mga susunod na video at abangan nyo din po yung padating natin na chess apps. Napakaganda. Grabe. Meron po akong 6 major functions. Number 1 po is yung puzzles, different kind of puzzles. Number 2 po
is yung analysis board. Pwede kayo mag-set up position, pwede kayo mag-analyze ng mga PGN games, ng mga laro ng Grandmaster at mismo laro nyo. Number 3 po is yung ating uploaded videos na gawa ko for tutorials, training po yun, iba't ibang klase, may middle game, end game, opening, lahat. Kung ano po ang tingin nyo gusto nyo, pwede nyo i-comment, gagawan ko. Exclusive lang sa premium user ng apps natin. Number 4, meron din po kaming tinatawag na bot or AIs na pwede nyo pong makalaban. Ang first 5 AIs po na pwede nyo makalaban doon, syempre hindi mawawala ako at nandun din yung buong pamilya ko. Si Jaden, si Jude, si Jade, pati asawa ko according to their level. Okay? Number 5, eto maganda. Pwede po kayong mag-chat. May AI po na sasagot na nakadesign po yon na yung sagot niya is basically sagot ko din kasi sinagot ko na yung mga tanong na yun, mga common chess questions according to my own answer na sasagot sa inyo. Pwede kayo mag-chat doon kahit ano at sasagutin kayo. At ito po yung medyo kakaiba. Dinagyan po namin siya ng pairing manager. Ibig sabihin, pwede po kayong magpa-tournament ng gamit lang po yung phone. So basically, kuwari nasa chess club kayo o gusto nyo mag-tournament kayo round robin, pwede. Gusto nyo, kuwari marami kayo, it's more than 10 players, gusto nyo 5 rounds lang, Swiss system, pwede. Napakadali pong gamitin. Abangan nyo po yun, palabas na, pinupulido lang namin. Alright? Salamat po sa inyong suporta. Salamat sa mga nanood ng live streaming, sa mga nag-send ng star super chat, nag-like, nag-share. Lahat po ng tumambay kahit madaling araw, dami natin viewers 2,500 data, 2,600 yung pinaka-peak. Anyway, hanggang dito na lang po tayo. Muli po yung Coach Speedy Master Daniel Causo. Salamat ulit sa inyong suporta. God bless guys. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.